Welcome back sa Altcoin Pinoy YouTube channel. In today's video, ang pag-uusapan naman natin ay yung 8 common red flags sa isang crypto project. Ito yung mga kailangan natin i-consider bago tayo bumili ng isang crypto para ma-minimize natin yung risk sa pag-i-invest sa crypto. Kasi we are dealing with unregulated environment. Kahit sino pwedeng maglabas ng token at sinasamantala ito ng mga mapanlamang na tao para makauto ng mga gullible crypto investors, especially yung mga newbie. Kasi wala pa silang sapat na experience, hindi pa nila alam yung kalakalan dito. Sila ang mga suki ng mga scammers sa crypto market. At kung malalaman natin ang mga common red flag na ito sa isang crypto project, then maiiwasan natin kumagat sa mga trap nila. Hindi ko kayo pinipilit na i-follow nyo to, just another guide lang para sa mga gustong madagdagan yung kaalaman nila. Kasi meron tayong kanya-kanyang reason kung bakit tayo bumibili ng token. At ang primary reason dyan ay yung belief or paniniwala natin. Siguro naman lahat tayo na bumili ng crypto ay naniniwala na tataas ang value ng mga hinahawakan natin in the future. Kasi kung wala yung paniniwala na yun, hindi tayo bibili. At kung ang isang investor ay matibay ang paniniwala sa isang token, probably matindi yung impluensya sa kanya. Kahit nandun na lahat ng red flag sa token na yun, hindi niya papansinin. Kasi mas matibay ang kanyang paniniwala. Kapag ganun, we have to respect their decision. At kung alam natin na maraming red flag sa token na hold natin or balak natin bilihin, then pwede natin i-adjust yung risk. Instead of long-term hold, we can play short-term speculation na lang. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Bago tayo pumunta sa unahin natin yung anonymous leadership. Pero dito exempted si Bitcoin. Iba kasi yung panahon nung lumabas si BTC, walang ibang crypto, siya lang, at nakapag-build na ito ng significant reputation sa cryptocurrency world. Ayun kasi nasira na yung image ng mga project na may anonymous team. Hindi naman lahat, pero majority ng mga crypto project na anonymous ang founders and team, sila yung mga project na madalas naglalaho na lang. Especially yung mga bagong labas na project, after makapag-run ng pre-sale, nawawala na lang sila. Nagiging mas risky siya kasi walang accountability. Kapag nagkaroon ng aberya sa project, mahirap din i-verify yung track record nila para maunawaan natin yung experience kung meron ba silang skills para maglabas ng project. At kung mapapansin nyo, bukod kay BTC, karamihan ng mga successful project ay may kilalang leader. Vitalik Buterin ng Ethereum, Charles Hoskinson ng Cardano, Brad Garlinghouse and Chris Larsen ng XRP at marami pang iba. Number 2, kapag ang isang crypto project ay walang white paper. So halos lahat naman siguro ng crypto project merong white paper. Pero kung nakakita kayo ng isang crypto project na walang white paper, then red flag agad yun. Kasi sa white paper, dito mo makikita yung plano at yung purpose ng project. Andun yung technology, methodology, and long-term vision. Ito yung blueprint ng isang crypto project. Ano ba yung problema na gusto nilang solusyonan? Meron ba silang bagong innovative technology na may i-offer para maka-attract sa mga investors? Kung wala silang document, then mahirap para sa atin na ma-analyze yung purpose ng project, yung potential niya in the future. At kung sakali naman meron, maayos ba yung pagkakasulat? Detalyado ba yung mga technical information tulad ng blockchain na ginagamit nito, consensus mechanism, tokenomic, and security features and roadmap? Malalaman naman natin agad kung basta na isulat lang yung white paper or pinag-isipan talaga at pinaghirapan. Minsan kasi copy-paste lang yung white paper sa ibang project. So dapat aware din tayo doon. Kasi siguradong makikita naman din yun ng ibang community member. Kaya kapag nagre-research tayo, dapat pinapasok din natin yung community ng isang project para mas makakala pa tayo ng mas marami pang information na hindi natin makikita sa white paper. Number 3 red flag is yung bad tokenomics. So maraming crypto investors ang ini-ignore yung tokenomics or hindi marunong bumasa ng tokenomics ng isang project. At meron tayong specific discussion about tokenomics. Kung hindi kayo familiar dito, iiwan ko na lang yung link sa description. Masasabi natin na hindi maganda ang tokenomics ng isang project kapag meron itong unfair distributions and allocations of tokens, katulad ng centralization of ownership. Kapag ang large percentage ng token ay hinahawakan lang ng iilang grupo, probably founders or early investors,
hindi maganda yun sa project kasi pwede siyang mauwi sa manipulation of the token value. Anytime, pwede nilang i-dump yung token sa mga retail holders. Another example of bad tokenomics ay yung walang malinaw na vision for token distribution. Kasi normally nakaplano yan, may mga percentage na allotted sa minting, staking rewards, allocation for development, marketing, etc. Kung wala kasing malinaw na token distribution ng isang project, ibig sabihin wala silang long-term strategy at posibleng walang planong magtagal yung project at maglaho na lang ito parang bula. Number 4 is kapag red flag sa token sniffer. So dito sa crypto, meron tayong mga platform na magagamit para ma-verify natin kung may itinatago ba sa contract address ang isang project. Scam detection tool ito, nagkakonduct siya ng analysis sa contract address at ipapakita sa platform kung meron bang problema doon. Nagpo-provide sila dito ng score at masasabi natin na red flag ang isang crypto project kapag 0 yung score or basta malapit sa 0. Pero kapag 60 pataas yung score, good pa yon. At ang popular na platform nga dito ay ang Token Sniffer. Ito yung website nila. Para makapag-perform tayo ng audit dito, kailangan lang natin ilagay yung contract address ng project. For example, itong link. Kunin natin yung contract address sa CoinGecko. Then i-paste natin dito sa Token Sniffer. Magre-run siya ng analysis at mataas yung score niya, 70. Now, kapag red flag yung token, ganito yung itsura. 0 yung score. Katulad nito, marami tayong makikitang pula dito. Then mark down sa atin yan. Isunod natin ang number 5, static coin. Ang ibig sabihin nito, static yung galaw ng coin. Walang masyadong price movement sa mahabang panahon. Lalo na kung ang crypto market ay nakakaranas ng uptrend rally, nasa bull market, tapos yung coin walang reaction. Then red flag. Ang ibig lang sabihin nun, walang demand sa project, walang nagtitrade dito kasi ang typical na crypto dapat volatile yan, magalawang price. Mapapansin naman natin yon kapag mababa ang volume ng isang project. At normally kapag ganito ang galaw ng coin, dinidilist yan sa mga exchange kasi wala nang interes ang tao and it's considered a dead coin already. Kaya hindi porke nakakita tayo ng natutulog na coin or token, ibibilihin na natin. Marami tayong kailangan i-consider like buhay pa ba yung community, ano na ang current update and development. Kapag wala, then we should avoid that kind of project. Number 6 ay ang Ponzi scheme crypto project. So paano ba natin malalaman kung Ponzi scheme ang isang project? Typically, ang mga Ponzi scheme nagpa-promise sila sa kanilang mga investors ng high returns with little or no risk. Ang pinilalabas nila, meron silang unique investment strategy na nagge-generate ng pera para sa mga investors. At yung mga unang investors, sila yung mga magiging testimonials kasi kumita sila at makaka-attract yun sa mga bagong investors. At dahil nga wala naman itong legitimate business talaga, ang pera na kinikita ng mga old investors ay nanggagaling lang sa mga bagong recruit na investors. Kaya hindi siya sustainable. Kasi kapag wala ng bagong investors, wala nang papasok na pera. Then doon magsisimulang bumagsak ang scheme. At maraming sumikat na Ponzi scheme dito sa crypto. Yung ibang mga founders nito nakulong na. At meron akong nagawang video about the biggest crypto scam in the history. Kung interesado kayo malaman yon, may link tayo sa description. At ang pinakasikat dito ay yung BitConnect kung saan nag-o-offer sila ng high return sa mga investors. Meron silang BitConnect lending program and referral system. And I remember ang daming kumagat dito at pinagtatanggol pa ito ng ilang mga crypto enthusiasts. Then nag-collapse siya kasi nagkaroon ng legal action at napatunayan nga na ito ay Ponzi scheme. At marami din dito sa Pinas. Anyone remember Forsage? Ang daming fans dito sa Pilipinas niyan. Pinaglalaban pa nila na legit. So tamang kaalaman lang, then makakaiwas kayo sa ganun. Number 7 is buggy source code. Ang ibig lang sabihin nito, hindi maganda yung pagkaka-code ng project at may history ng laging nahahack or merong exploit sa protocol. Maraming hack incident na nangyayari sa crypto market pero ibang usapan na kapag ang isang project ay paulit-ulit na nahahack. Ibig sabihin hindi nag-i-improve ang security ng isang project at pwedeng maging dahilan ito para iwanan ng mga investors at wala nang magtiwala pa. Isa pa, baka hindi na audit ng maayos kasi sa crypto may mga legit na nag-audit sa bawat project para masigurado na maayos yung pagkaka-code. Doon kasi tinitingnan yung mga potential vulnerabilities at kailangan ayusin muna yon ng mga developers. Lalo na kung ang isang project ay nagha-handle ng mga financial transactions and personal data. Kaya crucial yung pag-audit sa mga smart contract-based crypto project. At ang panghuli natin ay ang promising coins. Ito yung mga projects na puro pangako lang at hindi nila kayang i-deliver yung mga pinagsasasabi nila sa
community. Nakafocus lang sa marketing with a lot of hype. Kung matatandaan nyo yung Safe Moon noong 2021, nag-pump siya. Ang daming bumili nun kasi meron ding mga ibang celebrities na nag-promote sa project. Pero wala siyang solid use case. Nadala lang sa hype and speculation. Or yung iba naman, walang nangyayaring development, hindi nag-grow ang project. After the hype, walang mga partnership na dumadating at hindi integrated sa broader blockchain ecosystem. And lastly, may mga projects na maganda ang plano. Okay yung roadmap pero hindi nila mai-deliver. Hanggang plano lang at pangako sa community. At nakakaapekto yon sa tiwala ng mga investors kaya nagre-resulta din yon sa pagbagsak ng crypto project. So ito lang yung mga red flags sa mga cryptocurrency project na kailangan maging aware kayo. Kasi yung chance ng isang project na tumaas ang value in the future ay bumababa. Ang sukatan dito is kung gaano kadaming red flag ang nakita mo sa isang project. Kung lahat yan ay lumabas, then magdalawang isip ka na. Pero kung ilan lang at yung fundamental value naman ay mas mataas pa din sa associated risk, katulad ng kung mababa yung score sa token sniffer, malay mo naman nag-a-update pa kasi bago lang. So maraming kailangan i-consider bago tayo mag-invest sa isang crypto project. At ang kaalaman na ito ay makakatulong sa inyo kung paano kayo mag-analyze ng isang crypto project na natitipuhan nyong bilihin. So yun lang ang video update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.